Yo, what's up guys? It's Dachi here. So, kung bago pala kayo, mag-subscribe muna kayo sa channel natin. At huwag nyo kalimutan i-like yung video natin. Okay, so, yung topic natin ngayon guys is about sa free-to-play item. Okay, free-to-play item lang to ha. So, kung spenders kayo, wag muna kayo dito kasi usapang free-to-play to. Okay, so, ngayon, item tayo. Kung paano kayo makapag set up ng tamang item kasi yung iba nakikita ko, nabibview ko nga yung mga item ng iba so pwede nyong silipin yung mga item ng iba kung hindi nakalock. Okay, so sa akin na ito, so isipin nyo na lang na iba yung item ko. So mamaya papakita ko sa inyo. Punta muna tayo sa Bloody Ice. So unahin muna natin dito guys yung about sa earrings. Kapag usapang free-to-play guys, Drosnin earring or Vampiric earring yung kailangan nyo. Kasi pang lifesteal yon. Okay? Drosnin or Vampiric. Yung Drosnin guys, makukuha nyo sa Regent Hall. Okay, so ano yung Regent Hall? Eto. Sinabi ko na yan sa ibang video ko pero ulitin ko pa rin dito. Wala na yata akong entry ha. Wait lang, naubusan tayo ng entry. Dito na lang sa auction. Nako, bag pa yata yung auction natin guys. Basta sa ano na lang, Regent Hall. Dito na lang sa daily para maipakita ko lang sa inyo. Okay. Eto guys, ito yung entry ng RH. Okay. Eto. So, dyan nyo makuha yung Drosnin. So, wag kayo maipag ano dyan. Wag kayo mag solo, maipag-party kayo dyan guys. Kasi hindi nyo kakayanin. Okay, malakas yung mga mobs dyan. At saka maukunat. Baka abutin kayo ng siyam dyan. Okay? So, kailangan ng party. Okay, so tapos tayo doon. Sa Vampiric earring naman kayo. Bili lang kayo sa auction. Hanapin nyo lang dito sa agent shop or dito. Ayan, pares lang yan. Hindi ko lang ma-click kasi bag yung ano natin, auction. So, ngayon, kapag mayroon na Vampiric dito, Vampiric or Drosnin kasi same nga lang sila, meron silang max HP steal. So, magla-lifesteal yan. Pero, hindi pa rin magla-lifesteal kung wala kayong extortion bracelet. So, ito, yung partner nun guys is extortion. So, dun nyo pa rin nyo mahanap sa auction kung bibili kayo or magpa-farm na lang din kayo. So, ito yung example ng extortion. Ayan, +1 nga lang yung akin. Mas better na mas mataas yung plus na makukuha yung extortion. Mas mataas yung chance. Mas mataas yung lifesteal nyo. So, kumbaga kung mataas yung percent nyo ng HP absorb, mataas rin yung total na makukuha nyo yung lifesteal sa mobs. So, babalik at babalik yung life nyo. So, ito yung rason kung bakit laging namamatay kayo sa dungeon. Okay, lalo na sa mga kahit warrior pa yan, blader, kasi maukunat yan sa dungeon pero nakikita ko nagsisidapaan. Okay, nagsisidapaan, namamatay. Halos mas makunat pa ako. So, kapag makunat yung karakter nyo, warrior, tapos namamatay kayo, ibig sabihin may mali kayo sa item nyo. Kailangan nyo ng extortion for lifesteal. Sorry. So, yung mangyayari dyan guys, hindi effect yung lifesteal neto kung wala kayong extortion. Okay? Kung wala kayong extortion. So, kailangan nyo yan. Equip natin. So, yun yung mga kailangan nyo. So, halimbawa, meron na kayong Vampiric earring at saka extortion bracelet. So, ready to go na kayo sa dungeon guys. Kahit maipagbalagbagan kayo sa mga mobs, kahit maraming mobs, basta meron kayo, mataas yung ano nyo, plus ng extortion at saka magandang Vampiric earring at saka Drosnin, mataas yung mga HP steal tsaka MP steal. So hindi na rin kayo gagastos ng mana potion guys kasi meron yang MP absorb. So same lang sila. Depende yon kung meron kayong stat dito na MP sa Vampiric. Sa Vampiric kasi guys, kompleto yun, HP at saka MP. Dito kasi sa Drosnin, merong HP rin. HP. Meron silang sa HP yung lifesteal lang. So sa Vampiric kasi dalawaan merong MP. So, hindi na kayo hindi kayo maubusan ng pots, hindi rin kayo maubusan ng MP,
Depende yon. Depende talaga kung mataas yung plus nyo ng extortion at saka mataas na level na vampiric earring or magandang stat na Drosnin. Okay, so yun lang yun guys para sa mga free to play. So makukuha nyo naman yan, napaparm lang yan guys sa mga dungeon. So check nyo lang sa mga dungeon kung ano yung mga item na possible na makuha. Alright, so dito naman tayo ngayon sa rings. Kasi dito merong nagkakamali dito na iba yung ano nila, iba yung tingin nila sa mga rings. Kumbaga hindi nila alam kung paano gumagana. So sa rings guys, yung maximum lang dito na makukuha natin na critical rate is 32%. So dito sa question mark na yan, ito sa taas. So dito mabasa nyo, option for critical rate up increased from 32% from ring slot. So ibig sabihin nun, maximum na 32% na critical rate lang yung makukuha nyo sa ring. Halimbawa nagsuot kayo nitong ano, wala pala akong ring of luck. Yung ring of luck kasi guys, para sa critical rate. So halimbawa nagsuot kayo ng 4 nun na ring of luck. So ilan na yun? Ilan na yung total nun? So baging total yung kung 10% yung ring of luck nyo na plus 1. So magto-total siya ng 40%. So masasayang yung 8% na critical rate nyo. Hindi mag-a-apply sa character. So kumbaga bali wala yung natitira. Kasi tatandaan nyo lagi, 32% lang yung maximum na makukuha nating critical rate sa rings. So, saan kasi, isa lang yung critical rate ko dito. Hindi na ako kumuha ng critical ring, ring of luck na isa. Kasi force blader ako, mataas masyado yung critical rate ko. Kaya isa lang kinuha ko. So, kung mapapansin nyo, more on critical damage ako. Ayan, lahat yan. Critical damage, critical ring. And so kung iba yung class nyo sa akin, halimbawa yung class nyo is warrior, blader, wizard. So kung ano yung mga mababang critical rate, kailangan nyo ng ring of luck at saka Killian's ring. So dalawa lang kung wala pa kayong Killian's ring, ring of luck lang muna plus 1. Kahit plus 1 lang okay na yun since na free to play. So dalawa yung ring of luck at dalawa namang critical ring na plus 1 din. Okay, so mas maganda kung meron kayong plus 2, plus 3. So, goods yun. Equip nyo lang. So, okay, tapos na tayo sa rings. Okay, punta naman tayo ngayon dito sa set. Set muna tayo. Okay, sa set naman kapag free to play kayo, hanap lang kayo ng set na affordable or kaya nyong bilhin ng gems nyo. Kasi meron namang mga mura dyan. Siyempre, pansamantala lang muna. Halimbawa, bibili lang kayo ng ano ba tawag dito? Segmetal. Kahit 1 slot lang yun guys, goods pa rin yun kasi free to play lang tayo. Ang importante is makapagpakuna tayo sa dungeon, mas mataas yung depensa natin. Or kung kaya nyo mithril, yun yung bibilhin nyo. Pero make sure na outrageous outrageous na kulay purple. Okay, ganitong kulay. Kahit 1 slot lang, basta makakamura kayo, kunin nyo na agad yun. Okay, dun sa auction. Hindi ko kasi may example guys kasi bag yung auction ko. Hindi na open. Okay, kailangan ko pa mag-reconnect. So, hindi na magre-reconnect kasi masyadong haba yung video natin. So, hanap lang kayo ng outrageous na set nyo. Or kung hindi nyo kaya ng mithril, bumaba kayo sa segmetal. Okay, segmetal yung hanapin nyo na outrageous. Kahit 1 slot lang huwag kayo bibili ng 2 slot kasi mahal yun masyado. Okay, so tapos na tayo dito. Same lang yan guys, kahit saan dyan. Gloves, boots, at suit. So ngayon, yung pag-uusapan naman natin about naman sa helmet. Kasi ito talaga yung kumbaga ito yung base na pagkukunan nyo ng stats bago kayo mag-build up ng weapon. Okay, so dito sa helmet, hanap lang kayo since na usapang free to play to. Hanap kayo ngayon kahit osmium lang guys. Osmium or shadow titanium na helmet. Basta kung saan kayo makakamura, yung hanapin nyo ngayon, depende sa class nyo. Kung mababa nga yung rate nyo, critical rate nyo, hanap kayo ng critical rate na helmet na stats. Okay, fatal dito guys fatal, hindi outrageous. Fatal yung maganda sa helmet. So, critical rate yung hanapin nyo once, kapag yung character nyo mababa yung ano tawag dito? Kapag mababa yung critical rate ng character nyo.
Kapag FS naman kayo, Force Shielder at saka Force Blader, CDI yung kukunin nyo, critical damage. Okay? Critical damage yung stats. So, hanap kayo ngayon ng 2 slot. Kung saan kayo makakamura, check nyo lagi sa Osmium, ano ba tawag, kahit anong set, basta i-check nyo kung ano yung kaya ng budget nyo. Basta 2 slot guys. Kasi lalagyan nyo yan ng slot na critical damage para mas tumaas pa yung stats ng character nyo. Okay, so hindi ko na muna i-explain about sa perfect helmet kasi para to sa mga free-to-play, pang-umpisa lang. Okay, so tapos tayo dyan sa weapon naman guys. Hanap kayo ngayon ng mura kahit Red Osmium Blade or Great Sword. So sa mga ano naman, sa mga magic type, orb or crystal. So hanap kayo ng lang, kalibil lang ng Osmium or Segmetal, kung ano lang yung kaya ng budget. So make sure na 2 slot kasi kailangan natin dito ng 2 slot para malagyan natin ng critical damage, para mas solid yung palo ng character nyo. Kumbaga kahit pa paano may damage kayo, kasi meron napapansin nagsusuot ng hindi man lang fatal na weapon yung sinusuot mga ano lang. So kung ano lang yung mga nakikita nila or nalulot siguro, so hindi nila alam yung mga proper na sinusuot. So sa weapon guys, kailangan natin ng fatal fatal dito as of now kasi wala pa tayong craftsman. So sa weapon, tandaan nyo, weapon, fatal, helmet, fatal. Okay? Pati na rin dito sa isang weapon kung 200 yung ano nyo, weapon nyo. Okay, dito naman sa weapon, fatal rin sa isang weapon ko. I mean sa isang weapon nyo. Saan kasi outrageous yung pinili ko dito kasi mababa pa yung amp ko kasi Force Blader ako guys. So meron na kasi akong extrang additional critical damage. Okay, so kaya outrageous yung pinili ko. So kaya yung mga basa nyo dito, meron akong all skill amp 7%. So yun lang. So para to sa mga Force Blader, so goods yan. So sa mga free to play dyan, kailangan nyo ng fatal weapon at helmet. Okay? So, hanap kayo kung saan kayo makakamura. Kung kaya nyo ng Segmetal, edi mag-Segmetal kayo. Pero, wag muna kayo mag-Mithril kasi masyadong mahal yun. Pero, kung hindi nyo rin kaya yung Segmetal, bumaba kayo sa level ng Segmetal. Katulad ng Red Osmium. Or, hindi nyo rin kaya. Halimbawa, hindi nyo kaya rin yung presyo ng Red Osmium. Bumawa rin kayo ng Osmium. Okay lang yun guys kasi hindi naman gaano kalaki yung bababawa sa inyong damage. Yung importante kasi dito guys is malagyan ng critical. Kasi yun yung importante. Magmumultiply yung damage natin once na critical tayo. Kaya importante na may damage yung character natin sa dungeon. Kasi yung iba hindi nyo solo ng dungeon. Syempre kailangan natin yun. Okay, lalo na sa IC. Pero individual loot naman ngayon guys sa mga high dungeon. So hindi kayo mag-worry. May pag-party lang kayo. Okay, so about naman dito naman tayo sa amulet. Yung pinakamaganda pa lang ngayon na amulet guys, Amulet of Resist, kaso pang PvP to. Okay, pang player versus player yan. Pang MWAR, ganun. So kapag focus lang talaga kayo sa dungeon, Amulet of Guard lang yung bibili nyo para mas mataas yung depensa nyo. So yun lang, Amulet of Guard. So kung hindi nyo alam, search nyo lang do sa sa auction. So lalabas yun doon, or punta lang sa accessories, makikita nyo doon. So kakalikutin nyo yung auction guys, lalo na doon sa mga baguhan kasi para mas maximize nyo yung laro. Okay, so tapos na tayo dyan. Punta naman tayo ngayon sa kapa natin dito sa Epaulet of Fighter. So since ako sword type ako, fighter yung kukunin ko dito. Okay, so kapag magic type kayo, mga wizard, force gunner, dark mage, force archer, so yung kukunin nyo is sage. Okay, sage. Huwag kayo kukuha ng guardian kasi importante dito guys, more on attack tayo, more on damage, kasi yun talaga yung importante. Huwag kayo magpapatas masyado ng defense natin. Yung uunahin natin yung attack natin, yung offensa, para mas mapadali yung pagpa-farm natin. So yun lang, depende sa inyo kung kaya nyo yung budget ng Osmium, Shadow Titanium na kapa natin, or Segmetal, or Mithril. Depende sa budget nyo yan guys, kasi affordable lang yan, mura lang yan doon sa auction. Kung hindi nyo naman kaya is mag-farm lang kayo.
Ganun lang yung kasimple guys. So pipili lang kayo. Kasi yung mga free to play ngayon, kayang-kaya ngayon lumaki agad ng force gem. Kasi kapag nakakuha kayo ng rare items or kahit hindi kayo makarare sa dungeon guys, makakuha lang kayo ng mga cores. Ibebenta nyo sa auction. Ipunin nyo muna bago nyo ibenta. Antayin nyo na tumaas yung presyo ng cores sa auction bago nyo ibenta. Kasi maraming nag-upgrade ngayon kaya marami yung bumibili. So yun lang. So wala na tayong iba dito kasi ito lang yung mga item pa lang natin ngayon. Ito kasi mga free lang yan eh. So dito naman wala pang masyadong maganda. So ito pala yung maganda. Yung build natin. So hindi naman masyadong importante to kasi mga pang PVP to. Okay, so yun yung mga sinabi ko lang yung mga importante guys. So yun. Sana naintindihan nyo guys. So sa iba kasi to para lang to sa mga free to play. So iba yung mga para sa spender guys. Iba yung mga pangmamahalin talaga. Okay. So ito na yung panimula sa free to play para makapag-farm kayo ng maayos. So sana naintindihan nyo talaga. So dito lang muna tayo guys. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin.